Ako ang Emperatris at ina ng prinsipeng tagapagmana. Bakit hindi niyo ako papasukin? Patawad kamahalan. Utos ng punong ministro, huwag magpapasok sa palasyo ng Hantui hanggat hindi pa siya dumarating. Langkay Jun, ano man ang mangyari sa Waji, walang maaaring umalis sa posisyon. Langkay Kun, walang pinapayagang pumasok o lumabas ng palasyo. Ang mga lalabag ay papatayin. Langkay Mang, sasama kayo sa palasyo ng Hantui. Ang punong ministro! Punong ministro. Naparito kayo sa palasyo, kamahalan. Kasama niyo pa ang mga ministrong to. Bibitawan niyo na ba ang trono? Punong ministro, hinihintay na kayo ng kamahalan. Pasok kayo. Makaalis na kayo. Ipaalam mo sa pangalawang prinsipe na mag-antabay lamang siya. Opo. Mahal na prinsesa, heto ang tsa. Gawa yan sa katas ng peras. Uminom ka. Pampawi ng uhaw. Sige. Mabuti dumating ka. Kamahalan, may pagbibilin ba kayo? Palitan niyo si Lei Shen. Ang unang prinsipeng Liping ang iluklok niyo sa trono. Papunta pa lamang ako. Naisahayos ko na ang lahat. Mula nang itatag ang dinastiyang siya, hawak na ng mga maharlikang angka ng kapangyarihan. Bagamat mahisteryo ang angka ng Li, kami mga duda lamang ng mga maharlika. Ngayong nahaharap ako sa kamatayan, saka ko lamang napagtanto na ang unang prinsesa Liang, ang aking kapatid ang nasa likod nila. Kapag namatay ako, at naplano ng rebellion ng prinsesa, anong gagawin mo bilang kanyang kabiyak? Gayong batid mo na kinatawan ka ng mga karaniwang tao. Paano mo ito tutugunan? Ang bansa ay sa mga tao. Habang naririto ako, hindi ko hahayaan na mabaon sila sa lugmok. Ang pag-upo ng tagapagmana, umusad na ba? Tutol lang po ng ministro. Si Prinsipe Liping ang kanyang napili. Ang kamahalan ang nag-uutos nito. Si Liping ang nais niyang makoronahan. Ngunit bilang maharlika, kami nga hadlang sa kanya. Bago pa siya gumawa ng hakbang. Bago pa kumilos si Pei Wenxian. Ako nang bahala. Naayos ko na, mahal na prinsesa. Mabuti naman. Kapag namatay ako, magiging makapangyarihan si Pei Wenxian. Kung mamamatay ka, hindi rin siya makaliligtas. Papatayin ko siya. At ililibing kasama mo.
Hindi ko inakalang marunong palang magalit ang pinunong Su sa kabila ng pagiging mahinahon. Maraming sumusubok sa pasensya ko. Tulad na lamang ng... Mahal na prinsesa, ang punong ministro. Kung ayaw mo siyang makita, pauwiin ko na siya ngayon din. Ngunit gabi ako pa rin siya. At hindi pa kami naghihiwalay. Kakausapin ko siya. Marahil, ito na ang huli. Makaalis ka na. Paalisin mo rin siya. Rongsheng, maaari mo ba akong ikuha ng tsaa? Kalmahin mo lang ang sarili mo. Hindi ako magagalit, pangako. Anong pakay mo? Narito ako upang pag-usapan ng pagtatalaga ng prinsipe. Si Shen ang anak ni Emperatriz Shangguanya. Mabuting tao siya at karapat-dapat. Ano pang dapat pag-usapan? Mayabang si Prinsipe Shin at matigas ang ulo. Hindi siya karapat-dapat maluklok. Labis-labis na ang kapangyarihan ng kanyang inang si Shang Guanya. Suot din niya ang bolsilyo. Umaalingasaw ang amoy. Batid kong nagpapaligoy-ligoy ka lang. Ngunit alam mo na ang tunay mong intensyon. Ipipilit mo bang si Li Shin ang maupo sa trono? Siya ang tunay na anak ng Emperatriz. Papayag ka talagang maghari ang anak ng babae ng Emperador. May galit ka pa rin ba kay Janjan? Hindi mo ba kayang magbigay galang sa kanya? Paano mo siya nagagawang tawagin sa pangalan? Huwag mong kalilimutan, ang hinahangaan mong si Qin Janjan ay ang yumaong babae ng aking kapatid na si Emperador Li Chuan. Kaya't ang anak niyang si Li Ping ay hindi maaaring magmana. Mapanlaban ka pa rin gaya noon. Malakas pa ang pangangatawan mo. Taliwas sa sabi-sabi ng mga tao. Kalimutan mo na kung hindi ka sangayon. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Basta't hindi ako nagkulang sa paalala. Nais kong malaman kung ano ang naiisip mong paraan. Basta't kung anong naiisip mo. Ang patayin ako, ganun ba? Tingin mo ba hindi ko kaya? Pei Wenshan, isasakripisyo mo ang buong bansa kapalit ng iyong kagustuhan. Sino nga lang ba talaga ako upang paniwalaan ang iba? Ngunit ang napipisil mo, siya pang hindi mabuting tao. Ano bang hinihiling sa'yo ng taong walang pagkalalaki? Anong sabi mo? Pei Wenshan, hindi ako papayag na siraan mo si Rongxing! Sabi mo, kakalma ka. Bakit pinairal mo ang galit sa kanya? Kunin ang gamot niya. Susunod. Tiyak na may masama siyang pakay. At mahina ka pa. Bakit hinarap mo siya? Ayos lang ako.
Anong problema? Madali! Tawagin namang gagamot! Epekto po ito ng laso ng hiyas. Si Paiwan Shan. Siya ang may kagagawan. Dahil sa suot niyang bolsilyo. Rongnong, huwag ka muna magsalita. Ipunin mo ang lakas mo. Patawad. Hindi kita naprotektahan. Talagang kinalaban niya na ako ng tuluyan. Sundin mo ang utos ko. Kapag namatay ako, si Paiwan Shan dapat ding mamatay. Pinuno, di po ba parang may mali? Hindi kaya pinasundan tayo ng mahal na prinsesa? Huwag niyo silang pansinin. Paano po hindi natin papansinin? Tinatakot lang ako ng prinsesa. Hindi niya ako papatayin. Sinong nag-utos sa'yo nito? Utos ng unang prinsesa. Napatayin agad kayo. Hindi ko inisip na magagawa mong kitilin ang aking buhay. Ikaw lamang ang kaligayahan at pagdurusa na hindi ko kayang takasan. Ano nang balita sa kanya? Maayos na ang lahat. Sa loob ng 2 dekada, nakatali lang ako sa kanya. Hindi ko naisip na matatapos kami sa ganitong paraan. Tapos na ang pagdurusa. Wala na siya. Wala ni isa sa amin ang karapat-dapat sa inyo, prinsesa. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa panahong nabubuhay ako ay hindi kita nakasama. Kung pwede lang sana na managinip at mangarap
Nais kong simulan. Mula sa umpisa ang buhay ko. Namayapan ang unang prinsesa! Anong lugar ito? Matagal na rin. Nung huli akong nasikatan ng araw. Mahal na prinsesa, gising ka na pala. Jinglan? Totoo bang nakikita ko? Hindi siya patay? Jinglan? Hindi ba't ikaw ay... Mahal na prinsesa! Hindi kaya't ito ang tinatawag na mundong ilalim? Po? Aray, mahal na prinsesa! Masakit po! Totoong buhay ka nga. Hindi ka namatay. Mahal na prinsesa, maayos naman ang lagay ko ah. Bakit po ganyan kayo kung magsalita? Hindi ko alam kung panaginip ang nakaraan. O maging itong kasalukuyan. Ang alam ko lang, labis akong masaya. Dahil buhay ka. Mahal na prinsesa, ayos lang po ba kayo? Oras na po ng Shi ngayon. Pinatawag kayo ng kamahalan upang sabay mananghalian. Kagagaling niya lang sa konseho ng palasyo. Gigisingin ko pa lang sana kayo. Ngunit naunahan ninyo ako. Galing siya sa konseho ng palasyo? Mabuti kung ganun. Ang sabi sa akin noon, hindi na siya magtatagal. Siya nga pala. Nasaan na si Pei Wanshan? Patay na ba? Pei Wenxuan? Naku, hindi ko po siya kilala. Matindi po ba ang galit niyo sa kanya? Gawa ng laso ng hiyas to. Hindi ako nito napatay, kundi ibinalik ako sa aking pagkabata. Mahal na prinsesa! Hindi ito ang tahanan ko. Ito ang palasyo ng Changla nung dalaga pa ako. Ang pakiramdam ko, tila magaan. Mahal na prinsesa! Saan po kayo pupunta? Dahan-dahan sa paghambang!
problema po ba, prinsesa? Sabihin mo nga sa akin, anong taon na ngayon, Qinglan? Ngayon po, ika-24 na taon ng Yongning. Ika-24 na taon? Ibig sabihin, 18 taong gulang ko. Hindi pa ako kinakasal. Kaya't buhay ka pa. Maging ang aking ama. Anong kababalaghan ang nangyayari? Nahahabag ba ang langit sa akin dahil tila nakakulong ako noon? Pareho kayo ng iyong ina. Nais mong mamuno sa tulong ng pamilyang Sangguan. Oras na maupo ako sa trono. Pahihirapan mo rin ba ako gaya ng mga maharlika kay ama? Ano bang relasyon mo sa kanya? Kababata ko siya. Si Rongxing kaya? Kumusta na kaya siya ngayon? Marahil ay nabulag ako sa pagpili kay Peiwanshan. Siyang sanhi ng pagbagsak ko. Kaya ngayon, ako maghihiganti. Mahal na prinsesa, magmadali na kayo. Masamang pinaghihintay ang kamahalan. Batid mo ba kung bakit ako pinatawag ng ama ko ngayong tanghalian? Ang kamahalan, pipili ng prinsipeng makakapareha mo. Pagsubok na naman sa pananghalian. Tingnan mo nga naman, sa mismong araw pa na ito, dahil binigyan ako ng isa pang pagkakataong pumili, hindi ko na uulitin ang mali ko noon. Peiwanshan, wala ka sa pagpipilian. Bihisan niyo ako. Mahal na prinsesa. Peiwanshan, hindi mahalaga kung paano tayo nagkasama. Ngayong kasal na tayo, nais kong makasama ka habang buhay. Isa itong karangalan. Gagantihan ko ang iyong kabutihan. Kung ganon, ang pagiging tapat natin ang laging uunahin magmula ngayon. Sa kabila ng pangako niya, naging tuso siya gaya ng iba. Nagpadala siya sa pansariling interes. Higit 10 taon na rin pala. Malaki na ang pagbabago sa kanya. Ibang-iba ang itsura niya noon. Ama, kung mauulit muli ang lahat, maaari kaya tayong maging karaniwang mag-ama na lamang? Bakit nakaharang ka sa daanan? Paumanhin. Pagbati. Magandang araw, Ama. Tumayo ka na. Saluhan mo ako sa pananghalian. Ama,
Heto, tinapay na may kastanyas. Galing pa yan sa palasyo ng Changla. Tikman niyo po. Yun Kung Fu. Hindi po ito tama. Tahimik! Handog ito ng mahal na prinsesa. Ah, Paumanhin kamahalan. Hindi pa niya alam ang alituntunin. Umalis ka na. masarap po. Tikman niyo na. Sige. Bigyan mo ako ng isa. Alam mo, ang paborito ko. Itatanong ko lang sana kung bakit nais ninyo kung makasalo ngayong tanghalian. Fulay. Dalhin niyo na. Tingnan niyo, mahal na prinsesa. Heto si Luye, anak na maharalikang Ninggubo at Lutingwei. Sa utos ng kamahalan, iginawad sa kanya ang titulong Pinunong Maharlika. Heto si Yang Chuan. Siya naman ang ikalawang anak ng dakilang general na si Yang Ye. May titulong General ng unang klase, ayon sa kautusan. Ang pangatlo, ang bagong kinikilalang pantas, si Cui Yulang. Ito rin ang nangyari noon. Walang pinagkaiba. Ikaapat, anak ni Pei Li Ji, dating pangalawang ministro ng ritual, nanguna nung ika-22 taon ng Yongning, si Pei Wenshen. Nangyari na ang itinakda. Hindi ko ito matatakasan. Ama? Tama. Pinag-uusapan na sa hukuman ang tungkol sa iyong kasal. Marahil panahon na para mag-asawa ka. Nais kong malaman kung meron kang napipisil sa mga magi noong kalalakihan. Anong problema? Wala ka man lang bang napupusuan? Sinuri ko na ang bawat isa sa apat na yan. Pumili ka na lamang ng isa at ako nang bahala sa ibang bagay na kailangan. Gaya pa rin noon. Gagamitin ako ni Ama upang supilin ang impluensya ng maharlikang angkan. Hindi naman ibig sabihin na wala akong napusuan. Sa katunayan nga po, Ama. Kaakit-akit po silang lahat. Ipakilala na sila. Kalokohan. Lumabas na kayo. Magpapaalam na po ako. Kung pahihintulutan kita, natiti ako. Magre-reklamo ang mga ministro. Hindi malayong mangyari yan. Ama naman, biro lang, pinatatawa lang kita. Hindi po ba ang pinakamahalaga sa kasal ay ang pag-uugali, hindi ang itsura? Hindi ko kayang humusga batay lamang sa mukha. May naisip akong paraan. Hayaan niyo po akong magbihis ng pangkaraniwang damit lamang. Bago sila sasabihan na lumapit at makipag-usap para makilatis kong mabuti. At maganda sana kung papayagan niyo akong lumabas sandali. Doon sa bulwagan ng linglong, masarap ang inihaw na pato. Pati na rin po ang Tama bulaklak na yan. ng... Kikilalanin mo ba ang iyong magiging asawa? O gusto mo lang lumabas at magsaya? Ama, simple lang ang hinihiling ko sa inyo. Pagbigyan niyo na ako, sige na. Ama, pakiusap. Malapit na rin ang piging ng tagsibol. Gamitin mo yung pagkakataon upang kilalanin sila. Padala natin ang imbitasyon ng bawat isa. Doon mo sila makikilala at makakausap. Anong problema? May gumugulo ba sa isip mo? Inaalala ko lang. Pag-iisipan tayo ng masama kung apat lang ang pupunta. Mag-imbita pa tayo ng mula sa maharlikang angkan. Madali tayong makapipili kung mas marami sila. At mas madali ko rin matutukoy kung sino ang mabuti at kung sino ang hindi. Ano ang sa tingin mo, Ama? Magandang naisip mong yan. Napakahusay na mga naisip mo. Salamat po, Ama. Pinunong Pei. Magandang balita. Isang napakagandang balita. Ye? Oh, Tila
yata bumata ang iyong itsura. Ako? Bumata? Sigurado ka ba dyan? Panaginip ba ito? Ayos lang po ba kayo? Ha? Dahil ba umayaw si Binibining Chin sa kasal? Ano? Huwag mong damdamin ang kanyang pasya. Ikaw ang malaking kawalan sa buhay niya. Sandali. Ano nang petsa ngayong araw? Unang araw po ng ikatlong buwan ng Yongning. Taon, ika-24. Napaka-espesyal ng araw na ito, Pinunong Pei. Bakit espesyal? Hindi ko na pahahabain pa. Hindi ba't maraming hindi magandang nangyari? Ha? Umatras si Binibining Chin sa kasal. Araw-araw tayong sinisingiligi ng tong ng utang. Ang tiyuhin mo, di ba? Siya ang lumulustay ng salapi ng angkan nyo. Ito ang panahong salat ako sa pera. Paano naging espesyal? May naisip ako. Ano kaya kung... Tama na. Akala ko hindi mo na pahahabain pa. Sinabi ko nga. Naghanap ako ng paraan para umasenso ka. Nag-alay ako ng insenso sa ating mga ninuno. Diretsahin mo na, Tong Ye. Ba't heto lang ha? Pagkatapos kong magdasal, nabigyan ka ng magandang kasal. Tila pinagpala tayo ng iyong ama. Sa katunayan, ipinadala ng prinsesa ang kanyang alalay upang bigyan ka ng paanyayang dumalo sa piging. Piging ng taksibol ang magaganap. Si Prinsesa Ping Yue? Oo! Si Lirong ba? Kabastusan ang tawagin siya sa pangalan. Kapag may nakarinig sa'yo, parurusahan ka na kamatayan niyan. Naku, kanina pa naghihintay ang alalay. Ano? Mayroon palang dahilan kung bakit sila umatras sa kasal. Mula nang pumanaw ang iyong ama, inapi ka na ng tiyo mo. Pinagkaitang ka sa salapi at sa iyong mga hiling. Ang gaya niya na mga walang dangal. Malamang sila ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan. Kaya tama Tumahimik ka na muna. Mula ngayon, huwag mo nang babanggitin tungkol dyan. Sige, basta huwag ka na ring malungkot, ha? Ito bang parusa ko? Nagbalik ako sa pagiging mahirap. Umatras si Binibining Chin sa kasal. At ngayon pipili na ng kabiyak si Ping Yue. Pinunong Pei, ito ang imbitasyon ni Prinsesa Ping Yue para sa piging. Nang tanggapin niya ang imbitasyon ko, anong reaksyon niya? Nagulat ba? Po, Hindi ba siya nagtaka at napasabi ng, Naku, isa lamang akong opisyal sa ikawalong ranggo. Bakit ako paanyayahan ng mahal na prinsesa? Malakas ang kutob ko. Natuwa siya, tama? gusto niyo po talagang malaman kung anong sabi? Sandali, Binibining Ching lang. Nais ko lamang linawing mabuti sa'yo, ha? Ang nasabing imbitasyon na yan ay para sa pinuno. Tama ba, ha? Kaakit niya lang sa ikawalong ranggo. Para sa akin talaga to. Ako ang pakay ng mahal na prinsesa. Hindi ako ganun kahusay. Ngunit taglay ko ang pagiging magandang lalaki. Magandang lalaki raw siya? Sinabi niya ba talaga yan? Kung gano'n, sisiguruhin ko. Yun ang magpapahirap sa kanya. Ito ang bagong yugto ng simula. Kung saan magsisimula uli sa umpisa.